po ninyo mga kapatid sa gabing ito ay isang patunay na si Lord po ay nag-iingat sa atin. Amen? Si Lord po ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Amen? At si Lord po nag-encourage sa atin. Amen. Let's pray bago tayo mag-umpisa mga kapatid. Maraming salamat po Lord. Sa hapon na binigay niyo po sa amin, salamat sa pagkakataon Lord na muli po kami po ay makinig ng inyong salita at mapalakas patuloy ang aming pananampalataya at kayo po ay makilos sa aming buhay, mga kalooban po ninyo Lord God ang mangyari sa aming buhay. Salamat Lord sa privilege na ito to work within us Panginoon and eventually to work through us Panginoon to glorify your name. Lord, samahan niyo po kami ngayong gabi, Holy Spirit. Malaya po kayo Lord God na mangusap sa amin at kumilos Lord sa puso namin. Kayo po magbago Lord God ng takbo na aming isipan at puso at na aming buhay. To bring glory to your name alone, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon po. Ang ating pong mga pastors, mga kapatid, ay pabalik pa lamang galing sa Pangasinan. Doon po sila nag-preach kaninang umaga. Amen. Ngayon po ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong lessons from Peter's discouragement. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 21. Sino pong nakakaalam dito na si Pedro ay dumating sa punto ng kanyang buhay na siya po ay na-discourage sa matinding-matindi. And hopefully, kung ikaw ay discourage ngayong gabi, ikaw ay hipuin ng Panginoon. At may matutunan po tayong mga lesson. Isa po sa mga atake ng kaaway, mga kapatid, sa mga Kristiyano ay discouragement. Gusto ng dyablo na i-pull down palagi ang mga anak ng Diyos. Kung may gusto na hindi magtagumpay ang mga anak ng Diyos, dumaan sa maraming mga kabiguan at pagsubok na unnecessary, yun ay ang dyablo, hindi ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Kayo doon mga kapatid. One of the enemy's attacks on a leader, or kahit hindi leader, kahit believer, ay discouragement. Ang isang mabuti, one good thing mga kapatid, nagpakita mo na maraming example si Lord sa Word of God. Paano pagtagumpayan ng discouragement? Amen? Marami pong ibang text. Ito lang po yung napili ko yung John 21. Pero napakaraming ibang text. Si David na discouraged. Alam ko, narinig din po natin yung preaching doon paano siya nakaahon from discouragement. Ngayon po si Peter, titingnan po natin kung paano niya nalampasan yung discouragement. Amen? Wala pong may gusto na ma-discourage. Meron ba may gusto dito ma-discourage? Wala, di ba? We do not want to be discouraged. Pero kapag hindi tayo mapagbantay, pag hindi tayo vigilant mga kapatid, yung enemy natin, yung dyablo ay pwede mag-suggest ng mga thoughts sa buhay natin. At pwede niyang i-take advantage yung ating mga wrong turns, wrong decisions, and wrong heart attitudes. So dapat maging mapagbantay ang mga anak ng Diyos. Ano lang po background bago natin basahin yung itong John 21. Si Holy Spirit po mga kapatid, kahit magkamali tayo ng ito po yung isang part na hindi ko nabanggit na huli nag-preach ako patungkol sa pagiging ultimate guide ni Holy Spirit. So bago tayo mag-proceed mga kapatid, sa ating lesson for today, gusto kong tapusin yung lesson na hindi ko nabanggit dahil sobrang haba na po nung time na ako yung nag-share last time. Si Holy Spirit mga kapatid, yung huling punto ko, na the Holy Spirit, our ultimate guide. Sino po nakaalala? Si Holy Spirit po ay higit pa sa GPS. Na kapag nagkamali ka ng turn, magre-recalculate si Holy Spirit para ibalik ka dun sa tamang landas. Amen. Napabuti ba ng Panginoon, mga kapatid? Kung yung GPS kayang gawin yon, higit na dakila si Holy Spirit na kaya na tayong ibalik sa landas na tama. Basta tayo magpapaguide at hindi tayo magpapatalo sa discouragement. Amen. Napakahalaga na bantayan mo yung sarili mo against discouragement. Alam mo kung bakit? Pag hindi mo na-deal na mabuti yung discouragement, maaring ito ay mauwi sa backsliding. Andiyan ba tayo mga kapatid? The Bible warns us mga kapatid not to be complacent. Sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 1, nauna pa yung bago yung text natin. Sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 1, bantayan mo yung sarili mo na baka feeling mo nakatayo ka, nung pala ikaw ay nadapa na. Sorry, mali na take note kong verse. Wait. Pwede mo pakihanap na nagkamali ako ng take note po. Sa sobrang pagmamadali. Take care lest you, ano ba?
Anyway, babalikan ko po mamaya. Backsliding, mga kapatid. Ayun, 10 verse 12. Kinula ko ng 2 sa dulo. Wherefore, let him that thinketh he stands take heed, lest he fall. Pagpalagay mo ikaw ay nakatayo at ikaw matibay, mag-ingat ka para hindi ikaw bumagsak. Amen? Para hindi ka ma-discourage, para hindi ka madapa. Kasi pag hindi mo na-deal yung discouragement, pag hindi mo tinalo, maaaring magtumulo yan sa backsliding, mga kapatid. Kasi andun yung pagkakataon na masisisi natin minsan si Lord. Kapag hindi mo tinalo yung discouragement, bubulungan ka na maraming kaisipan ng diablo na hindi tama. Amen? Pag sinabing backsliding, mga kapatid, na sabi natin ay resulta ng discouragement na unchecked, ito po ay falling from a premium spot in your spiritual life. Pag sinabing premium spot, na andun ka sa mataas na lugar sa iyong spiritual na buhay at nag-downgrade ka, hindi kinakailangan na naging hidden ka na. Alam niyo yung hidden, yung talagang halang ng kaluluwa para sabihin mong ikaw ay backslidden. Minsan, ikaw ay umaattend pa ng church pero backslidden na pala yung puso natin. Dapat babantayan po natin. Amen. And it doesn't happen overnight. It happens one step at a time pag hindi tayo mapagbantay. Hindi mo nakapansin, tinatanggap mo yung thoughts na padala ng kaaway at nadidiscourage ka. Nagbibinibigyan ka ng kasinungalingan ng kaaway patungkol sa Word of God, patungkol kay Lord. Kapag hindi ka babad ng Word of God, papaniwalaan mo yon at ikaw ay madidiscourage. So hindi natin mapayagan yung mga kapatid. Sabi kasi ng Hebrews 10 verse 38 to 39, hindi natutuwa si Lord. Pag tayo ay nag-draw back. Pag sinabing drawback, mga kapatid, ito yung nag-backslide ka na, umurong, or na-discourage siya, nagpatalo sa discouragement. Ay yung discourage, mga kapatid, ay dumarating sa buhay ng tao yan. Pero ang usapan dito, huwag kang magpadala sa discouragement. Amen? My soul will have no pleasure with Him, sabi ni Lord. Pagka nag-drawback tayo, dapat mag-live by faith. Sabi, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure with Him. Amen? We can be serving God and going to church, maring may ministry ka, pero yung puso mo pala ay backslidden na. Wala na doon sa premium spot mo, yung pinakatog-atog ng spiritual life, umurong pabalik. Ibig sabihin, pwede ka naglilingkod kay Lord, pero nag-backslide pala yung puso mo. Pero ang kabutihan doon, at least umaattend ka pa rin ng church. Di ba, mga kapatid? At least, sabi ng Revelation, at least hindi ka pa bumibitaw. Di ba sabi ni Lord doon sa isa sa mga churches, sabi, wag mong bitawan. Ano nga ba yung church na yun? Sabi ni Lord, wag mong bitawan yung natitira na buhay. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Sino po nakalala doon yung sinare ni Brother Arnie siguro a few weeks ago? Yung natitira pang buhay, wag mong hayaang mamatay. At least, yung medyo backslidden in heart na Kristiyano, at least umattend pa rin siya ng church. Hindi niya pinapabayaan. Ang mahirap, mga kapatid, yung pag hindi ka umattend ng church, tapos sinasabi mo on fire ka kay Lord. Imposible yun. Hindi ko pwede sabihin na, mahal ko si Lord, on fire ako, pero on and off ka sa pag-attend ng church. Sa pag-attend ng Christian gathering. Somehow, mga kapatid, hindi ko sinasabing ito ang gauge lagi ng pagiging on fire kay Lord. Pero somehow, nakikita yung temperature ng ating buhay Kristiyano sa pag-attend mo sa Christian gathering. Amen? Sabi ng Hebrews 10:25, sino ko nakakalala, sikat na sikat, do not forsake the gathering of the saints. Huwag natin kaligtaan. Usually, ang mga Kristiyano ay nag-a-absent sa gathering of the saints pag discouraged. O minsan, basta pag emotional high or emotional low, pag sobrang saya naman din, doon din, napapabayaan yung sa Christian gathering. Pero ang topic po natin na discouragement, mga kapatid. Pinakita ko lang na minsan, nakakasingit yung kaaway. Kapag ikaw ay sobrang saya, hindi mo binantayan yung sarili mo. Or kapag ikaw ay sobrang lungkot. So both cases, mga kapatid, dapat maging mapagbantay ang mga Kristiyano. Amen? It is a dangerous spot to stay discouraged. Delikado na lugar, yung manatili ka sa lugar na ikaw ay discouraged. By the way, naintindihan po ba ng lahat yung salitang discouraged? Pag sinabing discouraged, ito yung nawalan ka ng kagalakan. Sa paglilingkod kay Lord, na pinanghinaan ka ng loob. To the point nga na parang gusto mo nang umurong. Gusto mo na mag-backslide. Discourage. Pag sinabing discourage, ito yung minsan parang feeling mo pinagsakluban ka ng langit at lupa at marami kang iniisip, Lord, kawawa naman ako, hindi ko deserve to, deserve ko mas maganda dito. Ganun ang discouragement, mga kapatid. At marami pang ibang mga kaisipan.
Ngayon ang tanong, paano na-discourage si Peter? Bago po natin basahin mga kapatid yung text. Pero alam niyo na yung text, John 21. Buong John 21 mga kapatid. Paano na-discourage si Peter? Anong nangyari sa kanya? Doon sa kanyang backslidden state. Pwede nating sabihin kasi nag-backslide si Peter kasi bumalik siya doon sa dati niyang gawain. Iniwan niya yung calling ni Lord sa kanyang buhay. At isa pang tanong, paano siya winin back ni Lord? Ito po yung hopefully sagutin natin ngayong gabi mga kapatid. How did Peter become discouraged? And what happened to him at that backslidden state? And how did God win him back? How did the Lord Jesus win him back? Of course, kilala po natin si Pedro. Si Pedro ay napaka-vocal na disciple ni Lord. Siya yung pinakamayabang, siya yung pinakabibo. Kapag merong, siya lagi yung advance to be recognized. Siya nag-volunteer palagi. Naalala nyo? Sabi ni Lord, who do you think that sino palagay nyo ako? Siya yung sumagot ng tama. Di ba? Ano pa ba ibang masyadong nag-ano si Peter? Sabi niya, nung sabi ni Lord, darating yung panahon, dadakipin ako, papatayin ako, at ililitis ako. Sabi ni Peter, hindi mangyayari yan, Lord. Dadaan sila sa ibabaw ng bangkay ko. Sabi ni Pedro, bibong-bibo si Pedro. Ngayon mga kapatid, dito yung problema niya. Siya pala yung pinakaunang nag-i-spring into action pag may challenge si Lord. Maganda ugali, di ba? Napakaganda ugali. Ito lang yung problema niya mga kapatid. He was counting on his love for the Lord instead of God's love for him. Yung confidence niya ay nakabase doon sa paglilingkod niya kay Lord. Hindi nakabase yung confidence niya sa pag-ibig ni Lord sa atin. Napakaganda po kasi kayo na umaga, diniscuss po ni Pastor Josh yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga anak. Na dapat doon tayo naka-anchor. At pagka-anchor tayo sa love ng Panginoon, yung mga pinapagawa ng Panginoon ay magagawa po natin. Kagaya ng pag-win souls and make disciples. Ang problema, pag ikaw ay nakabase doon sa iyong paglilingkod at kaya ka nagiging confident na magpagamit kay Lord, na mag-share dahil doon sa paglilingkod mo kay Lord, may hirap na posisyon yung mga kapatid. Pag nagkamali ka, madi-discourage ka. At yun ang nangyari kay Pedro mga kapatid. Nung dumating yung pagkaka-arrest kay Lord Jesus, alam niyo po yung nangyari mga kapatid, no? Dininay ni Peter ng 3 times si Lord. Sabi ni Lord, di ba? Before the cock crows twice, you will deny me thrice. Sabi ni Lord Jesus, at tinatwa niya si Lord Jesus at iyak siya ng iyak. Pagkatapos, hagulhol siya ng hagulhol. Hindi niya mapatawad yung kanyang sarili. Sobrang discouraged si Pedro. Alam niyo po yung story, di ba? Para pong hindi naman kayo nakastare sa kawalan, di ba? O nadi-discourage kayo. May dinadaanan kayong discouragement kaya kayo parang mga seryoso mga kapatid. Well, makinig kayo mabuti mga kapatid para tayo po ay palayain at encourage ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Sabihin ko sa inyo kapatid, it is still the love of Jesus that holds us and keeps us from falling. Yung pag-ibig pa rin ni Lord, hindi yung paglilingkod mo sa Kanya. Natutuwa si Lord na maglingkod ka sa Kanya. Tandayan ang pag-ibig natin sa Panginoon. Tandayan ang commitment natin sa Panginoon, ang maturity natin. Pero, ang nag-hold sa atin para tayo hindi malaglag, si Lord pa rin ang nag-iingat. Sabi ng Jude 1:24, now unto Him who is able to keep us from falling. Si Lord pa rin yung nagpipigil para tayo hindi malaglag at hindi ma-discourage at hindi matalo ng dyablo. Sabi din po ng Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Faithful si Lord, hindi kanya pababayaan. Doon tayo sa pag-ibig ng Panginoon dapat naka-anchor. Amen, yung ating confidence, hindi sa ating sariling paglilingkod at sa ating sariling commitment kay Lord. Hindi doon sa ating pag-ibig kay Lord. Sabi nga ni Pastor Josh kayo na umaga, mas importante pala yung pag-ibig ng Diyos sa atin kaysa yung pag-ibig natin sa Kanya. Pero po ang topic natin ngayon, na i-promise ko sa inyo, ay sa John 21. Kaya yun po yung babasahin natin ngayong gabi mga kapatid. Basahin po natin John chapter 21 verse 1. Doon lang po yung iikot yung ating pag-aaral. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, He showed Himself. Ito po yung pamamaraan ng pagkapakita ni Lord sa Kanyang mga disciples. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of His disciples were together. And Simon Peter said to them, I am going fishing.
They said to him, "Where are you? We are going with you also." They went out and immediately got into the boat. Amen. Mamaya po natin itutuloy. Dito pa lang po sa first 2 verses, may matututunan na po agad tayo. At dito po tayo mag-focus. Unang lesson sa discouragement ni Peter, mga kapatid. When the Lord Jesus doesn't seem to show up quickly, do not go back to your old ways. Yun po yung unang lesson, mga kapatid. When the Lord Jesus doesn't show up quickly, minsan kailangan natin ng tulong ni Lord at gusto natin maranasan yung presence niya. Feeling natin wala, feeling natin ang layo natin sa Kanya, nadi-discourage tayo, huwag kang bumalik doon sa lumang gawain mo. Kasi at this point, mga kapatid, namatay na po si Lord Jesus dito at bumangon na siya uli galing sa mga patay. At nagpakita na si Lord ng 2 times sa Kanyang mga disciples. Ang sabi po ng verse 14, ito yung 3rd time na nagpakita si Lord Jesus sa kanila. Pero between 2 times and the 3rd time na nagpakita si Lord Jesus sa Kanyang disciples, siguro nag-take ng ilang mga araw. Ngayon, mga kapatid, nadi-discourage si Peter. Nalulungkot yung mga disciples. Siguro naiinip si Pedro, sabi niya, kailan uli magpaparamdam si Lord sa akin? Natanong niya na ba sa sarili niyon? Kailan ko uli maranasan kaya yung kilos ni Lord sa buhay ko? Yung presence ni Lord, yung breakthrough, etc. Kailan kaya uli mararamdaman si Lord? At ang nangyari, si Pedro ay nagpadala sa kanyang discouragement. Sabi ng binasa natin, sabi niya, I'm going fishing, at sumama sa kanya ibang mga disciples. Bumalik siya doon sa dati niyang trabaho. Bago po ni Lord tinawag si Pedro, siya po ay fisherman. Parang isa lang sumagot, ha? Bumalik si Pedro. Kailangan sumigaw para magising tayo, mga kapatid. Bumalik si Pedro doon sa dati niyang gawain. Pagbigyan niyo na ako ngayon, mga kapatid. Gusto ko mag-preach ng metaphorical ngayong gabi. Maintindihan niyo po kung bakit metaphorical. Usually, sabi nila, hindi daw maganda yung preaching na metaphorical. Pero palagay ko, ito po ang mga verses na to, kahit narrative, ay may tinuturo po sa atin napakaganda mga leksyon. Amen? Handa na ba tayo makinig uli, mga kapatid? Sabi ni Pedro, kailan ko uli mararamdaman si Lord? Kailan ko uli makikita si Lord? Kailan ko uli mararanasan kaya ang Panginoon? Dahil sa sobrang inip ni Pedro, hindi siya napaghintay. He went back to his old work, his old ways. It is a sign of backsliding. Hindi lang ng discouragement. Pag bumalik ka na doon sa dati mong gawa, ano ba yung mga dating gawa natin, mga kapatid? Bago ka binago ng Panginoon, dati mabisyo ka. Bago ka nakakilala kay Lord, dati palaaway ka, magagalitin ka, ma-pride ka, etc. Pag bumalik ka doon sa dati mong gawain, mga kapatid, it is a sign of discouragement. And not just discouragement, but backsliding also. Ganun yung ginawa ni Pedro, symbolically. Bumalik siya doon sa pag-fish, sa kanyang dating trabaho. When we are in a situation where we are waiting for the Lord to show up, and it takes a lot longer, ang tagal, feeling natin, huwag mong hayaang i-take advantage ng kaaway, yung pagkakataon na yon. Andiyan ba tayo, mga kapatid? Huwag mong hayaan na buyuhin ka niyan, bumalik doon sa dati mong buhay na pinagpalayaan ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old is gone, the new has come. Behold, all things are become new. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, huwag ka nang bumalik doon sa dating kasalanan na pinagpalayaan sa iyo ng Panginoon. Andiyan ka ba, kapatid? Mga libangan na makamundo, mga unpleasing kay Lord na uri ng pamumuhay, huwag mo nang balikan. Kung hindi mo maramdaman si Lord, anong dapat mong gawin? It's time to wait for the Lord. Sana naghintay pa ng konti si Pedro. Sabi po ng Psalms 27 verse 14, wait on the Lord and He will strengthen your heart. Maghintay ka kay Lord, tatanggalin ni Lord yung discouragement mo. Amen? Pag ikaw ay naghihintay sa pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay, gusto mong maranasan yung breakthrough at feeling mo natagalan, gawin mong refuge yung moment na yun. Gawin mong refuge yung Panginoon. Pag binasa niyo po yung Psalms 46, mamaya po natin babasahin, napakaganda ng Psalm 46. Actually, sabi ko, kayo ng umaga, nag-prophesy si Sister Faith. Psalm 46, sabi ko, dapat ngayong gabi pinrapisay yun, ha? Confirmation sana sa i-preach ko. Pero anyway, kay Lord po ay hindi po nagkataon yun. Amen. Sabi ko, salamat pa rin, Lord. Mamaya pa natin babasahin.
Pero sabi po ng dulo doon, why are you cast down on, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope thou in God. Sabi po nung siguro verse 10 doon, sabi, be still, ito po yung kinote ni Sister Faith kayo na, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kapag yung feeling mo, ang tagal magparamdam ng Panginoon, ang tagal kumilos si Lord, matagal ko na pinag-pray, ang tagal dumating, yun yung time na dapat maghintay ka lalo sa presensya ng Panginoon. Para hindi ka ma-discourage at para hindi ka mag-backslide. Amen? Be still and know na ang Diyos ay Diyos kahit ang tagal nung prayer, nung minsan ng ating answer. Lord, gusto ko ng mag-asawa, sabi ng ibang single. Ang tagal, Lord. Huwag kang bumalik dun sa dating pamumuhay mo na makasalanan. May hinahanda si Lord para sa'yo na the best. Amen? Alam ko, may kinakausap si Lord ngayon. Nandun siguro sa live stream. Para wala tayong kaaway dito. Joke lang mga kapatid. Pero mga kapatid, maghintay tayo kay Lord at may encourage ka. In control si Lord, alam niya lahat ng pagkakataon sa buhay mo. Sabi ng Psalms mga kapatid, lahat ng panahon ko, hindi ko alam kung si David nagsulat doon, all my times ay hindi lingid sa Panginoon. Lahat ng schedule ko, lahat ng schedule mo, alam ni Lord yun lahat. So huwag kang gumawa ng hakbang para i-short circuit yung design ni Lord. Huwag kang gumawa ng hakbang na ikasisira ng plano ni Lord sa iyong buhay dahil hindi ka makapaghintay dahil nadi-discourage ka. Maghintay ka lalo kay Lord. Amen? Do not be impatient. It's time to hold on to the promises of the Lord. Laging sinasabi nila, Pastor Mon, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. Huwag kang bumitaw. Parang may bulldog tenacity. Ganun mga kapatid, dapat gawin natin sa gitna ng waiting time, sa gitna ng feeling mo na di-discourage ka na, panghawakan mo lalo yung pangako ng Panginoon. Lord, alam ko mabuti ka. Alam ko faithful ka. Alam ko, Lord, nakikita mo ko. Hindi ako lingid, hindi lingid sa iyong harapan lahat ng pinagdadaanan ko. Totoo po yung mga kapatid, faithful ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung malapit na mga mag-backslide at mga discourage sa mga tao, they will easily quit. Pag nadi-discourage sila. Babalik na lang ako doon sa anon. Ang tagal dumating no answered prayer ko. Makikipag-date na lang ako kung kani-kanino. Pupunta ako doon sa ganitong lugar para doon ako maghanap ng jowa. Sabi ng mga ang tagal maghintay, huwag mong gawin yung kapatid. Ikaw ay maghintay dahil faithful si Lord. Continue to be faithful. Amen. Alam ko marami kayong testimonies patungkol sa faithfulness ng Panginoon na naghintay ka, napabuti. Amen. Minsan naman mga kapatid, nadi-discourage ka. Nung pala ikaw ay nasa exam, nasa point ng exam, hindi ko marinig yung boses ni Lord, hindi ko maintindihan ba't ganito yung nangyari sa buhay ko. Humingi ako ng direction kay Lord, feeling, ba't parang walang direction na dumadating. Minsan nasa punto ka ng exam or test sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid, yung mga teacher, hindi nagsasalita pag nasa exam yung mga estudyante. Yung mga teacher, salita na salita yan, habang nagtuturo sila, kaya dapat makinig yung mga followers at disciples si Lord pag nagsasalita si Lord. Pero pagdating ng exam, mananahimik yan kahit sabi mo, teacher, ano pong sagot? Hindi ka tuturuan nun, hindi ka kukonsintihin nun. So kapag hindi mo marinig yung boses ni Lord at feeling mo ang layo mo sa Kanya, alalahanin mo, merong naghihintay na promotion. Alalahanin mo, merong, ang tawag doon, yung lilipat ka ng level sa yung pagkakakilala kay Lord. Kaya ka nasa exam. Pag hindi mo napasahan yung exam, babalik ka ng grade 1. So naunawaan na natin mga kapatid. So don't quit. Pag feeling mo na di-discourage ka, huwag kang sumuko. Huwag kang bumalik doon sa previous or former things or former ways na pinagpalayaan sa'yo ng Panginoon. Andiyan ba tayo mga kapatid? It is time to practice yung mga narinig mo maraming salita ng Panginoon na paulit-ulit sinasalita dito kasi mahal tayo ni Lord at mahal tayo nila Pastor Mon. Walk by faith. Sabi lagi sila Pastor. Tawanan mo yung mga, di ba yung madalas sabihin ni Pastor, pag may pagsubok ka, tawanan mo, magpuri ka kay Lord. Totoo yun kapatid, hindi mo alam kasi nasa verge of victory ka na. Tapos bigla ka pang nag-give in sa discouragement. Babalik ka uli ng level, same level. Amen? Imbis na mag-advance ka sa iyong pananampalataya. Imbis na maranasan mo yung blessings na kaakibat ng iyong paglagong spiritual.
Alam niyo ba mga kapatid na may mga blessings na mararanasan mo lang as you grow in faith sa Panginoon. Sabi ng Galatians 4, wala po dito sa lesson natin, pero sabi ng Galatians 4, kapag ka ikaw ay, verse 1 nga po, Galatians 4. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all. Kahit yung isang anak ay tagapagmana, pag hindi pa siya matured, pag siya ay child, wala siyang pinag-iba sa slave. Sabi ng Word of God. So kung gusto mong maranasan maraming blessing ng isang anak, yung maraming mana ng isang anak, kinakailangan mong magpa-amature. Kasi yung child, mga kapatid dyan, dahil wala nga po sa lesson natin, hindi ko alam kung yan yung nepios o kung yan yung teknon. Or meron pa isang word ng child dito, mamaya pag-aralan po natin. Hindi siya matured na child, kaya wala siyang pinag-iba sa slave. Pero kapag yung isang anak ni Lord ay pinasahan niya maraming pagsubok, hindi siya na-discourage. Ibig sabihin, nagmamature siya. Meron kaakibat na blessing doon sa another level ng faith na kinalalagyan mo. Amen? Hallelujah. So, hindi ka magpanik kapag hindi mo maramdaman si Lord, quote and quote. Alam mo kung bakit? Bukod doon sa dumadaan sa exam minsan yung mga anak ng Panginoon, ang isa pang reason kung bakit hindi mo kinakailangan ma-discourage pag quote and quote, hindi mo maranasan si Lord at that moment, momentary lang yon, hindi po yun palagi. Ang isang reason ay, sabi ng salita ng Panginoon, we do not live by sight or feelings. Hindi tayo namumuhay sa ating nakikita. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Doon tayo nag-focus. May dinadaanan kang pagsubok. May dinadaanan kang difficulty sa iyong buhay. Huwag kang mag-focus dyan. Mag-focus ka kay Lord. Para magtagumpay ka, para lampasan mo, para mag-increase ka ng level, mag-increase ka rin ng blessing, at hindi ka ma-discourage. Andiyan ba tayo mga kapatid? Believe. Live by faith. Kahit minsan, nakakatanggap ka ng discouragements or disappointments. Magbibigyan ka ng halimbawa mga kapatid. Sino po dito yung nag-pray na sa may sakit at yung pinag-pray niya may sakit ay hindi gumaling? Nasubukan niya na yung ganon. Palagi ko tayo lahat nakasubok na ganon. Or meron ka pinag-pray na hindi pa dumarating, na feeling mo hindi sinagot ng Panginoon. Meron ba mga Kristiyano, mga kapatid, ayaw na nila mag-pray sa may sakit. Porque may pagkakataon na nag-pray sila na may sakit at hindi gumaling. Kinuha ng Panginoon imbis na gumaling. Ayaw na nila mag-pray sa may sakit, na discourage na sila. Alam niyo mga kapatid, sa Book of Hebrews, naalala niyo pa yung honor roll of faith na binanggit sa Hebrews 11. Ilan dun sa mga honor roll of faith na binanggit? Ilan sa mga nilista doon ay yung mga heroes of faith na nanampalataya kay Lord at nag-pray, pero hindi nila natanggap yung promise ni Lord. Namatay sila na hindi natatanggap yung promise ni Lord. Pero namatay silang nananampalataya pa rin. Nabasa na mga kapatid? Bigla lang pong sumingit. Hanapin ko po, Hebrews 11 para makita natin. Meron talagang ganon. Ang tawag doon mga kapatid ay living by faith pa rin. Hindi porke hindi mo naranasan yung sagot sa isang panalangin mo, hindi pa pinapadala ng Panginoon, ay ayaw mo na mag-pray ulit ng may pananampalataya. Pag sinabing living by faith, na may pananampalataya, kasama po doon yung sabi ni Pastor Mon, patay kung patay. Hanggang dulo, mananampalataya kay Lord kahit nakaranas ako ng disappointment. Parang yung heroes of faith. They died without receiving the promise, but they were still believing. It's better, kasi minsan may nakachat ako na ganun. Kristiyano rin. Sabi, better wag ka nalang mag-pray. Patungkol sa healing, patungkol sa mga himala ng Panginoon. Sabi ko para namang nakita niya yung punto mga kapatid, para naman sobrang discourage mo na ayaw mo naman ng palataya kay Lord porque na-disappoint ka. Hindi safe yung prayer na ganun. Kinote ko sa kanya to. Sabi sa Bible, yung heroes of faith, nanampalataya pa rin sila kahit may feeling sila, hindi tinugon ni Lord yung prayer nila. Hindi nila naranasan yung promise ni Lord, pero namatay sila na nananampalataya. All this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Tuloy, kapatid.
God having provided something better for us that they should not be made perfect apart from us. Actually, yung context po niyan, pinag-pray nila, gusto nilang makita yung Messiah. Pero hindi dumating si Lord Jesus sa time nila. Pero nananampalataya pa rin sila na darating si Messiah, si Lord Jesus, kahit hindi dun sa time nila. Yun po yung context ng mga kapatid. Meron pa rin context doon, binanggit din dyan na yung ibang propeta, nag-pray ng kaligtasan, hindi sila hinayaan ni Lord na nung pinapersecute sila. Kagaya ni Isaiah, nilagari siya sa dalawa. Alam niyo ba yun? Pinasok siya sa loob ng troso, tapos nilagari yung troso. Yung mga martir, mga kapatid, siguro yung iba doon sa kanila, nag-pray, Lord, ligtas mo kami, pero hindi sila nakaranas ng deliverance, pero namatay pa rin silang nananampalataya kay Lord Jesus. Ngayon, mga kapatid, akala mo hindi tinugon ni Lord yung prayer mo. Pero, tinugon pala ni Lord yung prayer nung taong pinag-pray mo. Kasi nung malapit na siya mamatay, nakita niya yung glory of heaven. At sabi niya, Lord, ayoko na sa lupa. Gusto ko na dito. Alam niyo po, meron akong finalo dati na isang channel na puro experience ng NDE or near-death experience sa mga patients. Na namatay sila for how many minutes, tapos pinabalik sila ng Panginoon. Karamihan po, Kristiyano. At ang testimony nila, nung makita nila yung heaven, ayaw na nilang bumalik. Please, Lord, ayoko nang bumalik sa lupa. Sabi ng mga tao nagkaroon ng near-death experience. At obviously, itong lady na to na sinashare ko sa inyo, ay hindi tinugon ni Lord yung prayer niya kasi nakabalik siya sa lupa. Pero maaring yung pinag-pray mo, tinugon ni Lord yung prayer na pinag-pray mo. Na Lord, ayoko na bumalik sa lupa, please. Hindi natin alam, mga kapatid. Naisingit ko lang. Maybe, ganun yung sitwasyon. Amen? Wala daw tao na nakakita ng glory ng Panginoon sa langit na nag-desire pa na bumalik sa lupa. So actually, tumugon si Lord sa panalangin. Yun nga lang, panalangin ng tao na pinag-pray mo. So dapat hindi tayo ma-discourage, mag-pray pa rin sa may sakit. Kasi hanggang ngayon, mga kapatid, nagpapagaling pa rin si Lord. Hindi porke nakaranas ka ng gano'n, madi-discourage ka na at magiging bitter ka kay Lord. Minsan sabihin natin, tagal dumating ng prayer, hindi yun fault ni Lord. Amen? Minsan naman ang reason kung bakit ang tagal dumating ng prayer, ang tagal mong inihintay, ay maaring nabubulunan yung pananampalataya mo. Alam niyo yung ibig sabihin ng nabubulunan, this is another reason, mga kapatid, kung bakit minsan nadi-discourage tayo, minsan binibintangan pa natin si Lord. Si Lord, hindi tumutugon sa panalangin. Sabi ni Lord, kalooban niyang gumaling, kalooban niyang mapagpala yung mga anak niya. Bakit ako yung tagal-tagal, sabi natin minsan. Maybe nabubulunan yung faith mo. Kaya importante na mag-walk ka by faith palagi. In this way, para mo tinitrain yung pananampalataya mo. Alam niyo yung para kang athlete na sumabak sa heavy or intense na training without warming up. Pag yung faith mo hindi mo ginagamit araw-araw kahit sa maliliit na bagay, pag dumating yung malaking bagay na kinakailangan mong panghawakan, matter of life and death, hindi gagana yung faith mo. Kasi nabubulunan, hindi siya sanay manampalataya kay Lord sa maliliit na mga bagay pa lang. So meron pong proseso ang paglagong pananampalataya. Kinakailangan mong manghawak kay Lord kahit sa maliliit na bagay. Kaya nga po si Pastor Mon, kahit lagnat, gusto niya matutunan ng ipag-pray ng mga anak ng Diyos. Para sana yung faith mo manampalataya kay Lord. Pag dumating yung malaking problema, hindi nagdududa yung puso mo pag nag-pray ka sa may sakit. Pag dumating yung malaking pangailangan, Lord, kinakailangan ko ng gano'n ba yung kalaki yung malaki sa atin? Kailangan ko na 1 million, Lord. May babayaran po ako, meron akong kinakailangan tapusin na obligasyon. Pero hindi ka makapanampalataya kay Lord sa 500 pesos. Hindi mo pa nasubukan humingi kay Lord ng 500 pesos supernaturally. Hindi mo kayang panampalatayanan yung 1 million. Tama ba yung mga kapatid? Kaya po ang sabi ng Bible, the just shall live by faith. Ibig sabihin, kahit maliit na bagay, gusto ng Panginoon, practice mo yung pananampalataya mo. Amen? We should grow in faith. Sabi ni Pastor Man, we should grow in grace. At part yun ng growing in grace, kinakailangan matutukan mananampalataya kay Lord. Sabi po ng mga preaching ni Pastor Mon, stop listening to words of doubt. Tumigil ka ng pakikinig sa mga salita ng pagdududa. Pag tayo kinig ng kinig sa mga balita na ito, delikado na naman tong parating na virus, delikado na naman tong anong mga sakit na yung umuuso na naman daw. Pag doon ka kinig ng kinig at doon ka nag-focus,
Yun yung namamagnify sa puso mo. Yun ang napapanampalatayanan mo. Kasi kung anong minimeditate mo, kung anong naglalaro sa isip mo, yun ang napapanampalatayanan mo. Kung anong inaalaw mo sa isip mo na magbulay-bulayin yan, yun yung papasok sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Di ba sabi ng Joshua 1 verse 8? Kung ano yung minimeditate mo, masasalita mo, at magagawa mo, at magiging matagumpay ang buhay mo. Naalala niyo po yung mga kapatid, yung pagbabantay sa ating isipan? Amen? So stop listening to words of doubt. Minsan, kahit yung mga preacher na nag-preach against sa kilos ng Panginoon, against healing, against prosperity, huwag niyong pakinggan. Kasi mawawalan ka ng pananampalataya sa kilos ng Panginoon pag dumating yung pagkakataon na kinakailangan mo ng mahimalang pagkilos ng Panginoon. I will bet, with all due respect sa mga lingkod ng Panginoon, kahit yung mga lingkod ni Lord na hindi naniniwala masyado sa healing at sa miracles, pag dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng sakit yung kanilang pamilya, huwag naman sana. I bet, mag-pray din sila na, Lord, pagalingin niyo yung loved one ko. Lord, pagalingin niyo ako. Tama ba? So it would be detrimental to your faith if you always listen to words of doubt. You are not helping your faith. Mabubulunan yung faith mo pag dumating yung time na kinakailangan mo manampalataya kay Lord. So maingat po tayo maging sa pakikinig. Pakinggan mo yung ibang mga topic niya, sige. Pero pag tinitira niya yung Word of God patungkol sa promise ni Lord, sa healing, sa prosperity, sa victory mga kapatid, lumipat ka ng channel. Sorry, hindi na pala Osen TV. Lumipat ka ng channel din pala yung YouTube mga kapatid. Andiyan ba tayo mga kapatid? Kaya dapat lagi kang kumakain ng salita ng Diyos, hindi salita ng mundo, hindi salita ng takot. Kaya nga po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Andiyan ba tayo mga kapatid? If you focus on God's faithfulness, your faith will win. But if you focus on the bigness of the problem, of the gravity of the situation, of the danger of the circumstances, hindi mananalo yung pananampalataya mo. Mananalo yung pagdududa. Kasi ang kinain ng iyong spirito ay words of doubt. Kung nag-meditate ka sa Word of God na Lord ay faithful, ang Lord ay makapangyarihan, ang Lord ay the same yesterday, today, and forever, at kalooban ng Panginoon na ako'y gumaling at mapagpala. Kung yun ang meditate mong Word of God, mga kapatid, mararanasan mo yun. Kasi andun yung faith mo eh. Sabi nga ni Lord Jesus, dun sa babae, na inaagasan ng dugo na maraming panahon. Sabi ng babae, if I may but touch His clothes, kung mahawakan ko lang yung damit ni Lord Jesus, yun yung faith ng babae. At gumaling yung babae, di ba? Alam niyo yung storya? At sabi ni Lord Jesus, your faith has healed you. Alam natin yung ang nagpagaling dun sa babae ay yung kapangyarihan na lumabas galing sa katawan ng Panginoon. Pero nagsalita yung babae, mahawakan ko lang yung damit ni Lord Jesus. So pinapalakas mo ang pananampalataya. We need to be wise para hindi ka ma-discourage. Amen? We need to learn to trust God and wait on Him. Even when He seems absent or delayed or matagal. Quote and quote mga kapatid. We need to be patient and seek Him and stay in His presence. Sabi ng Psalm 46 mga kapatid. Amen? Maring isipin mo, nako, late na si Lord. I want to tell you, hindi nalilate si Lord. Alam ni Lord kung kailan mag-show up sa buhay mo. Alam ni Lord kung kailan mag-show up sa buhay mo. Meron po tayong isang pastora dito mga kapatid. Natagalan siya bago mag-asawa. Kinakantsawan na siya ng kanyang mga mag-anak. Asan na yung asawa mo? Akala ko mag-asawa ka. Akala ko faithful si Lord. Sabi niya, basta mag-aasawa ako, bibigyan ako ni Lord ng mga pang-asawa. Amen. Dumating na yung, sabi ko ba edad? Dumating na yung 40 plus na years ng kanyang buhay, wala pa rin yung asawa niya. Pero nananampalataya siya kay Lord. Pagdating ng 43, correct me if I'm wrong, dumating yung manliligaw niya. May mana. At hinahanapan sila ng anak ng kanyang tatay. At 43 years old, naghimala pa rin si Lord. Binigyan siya ng napakagandang anak. Never too late si Lord. Never too late si Lord. Amen. Naalala ko po yung kwento ni Lazarus. Nung nagkasakit si Lazarus, nagpadala ng telegrama si Mary at si Martha. Joke lang, wala pang telegrama ng panahon na yun. Hinuhuli ko lang sino hindi magre-react, ibig sabihin hindi nakikinig.
Sabi nila kay Lord Jesus, may sakit po yung kaibigan nyo si Lazarus. Ano bang eksaktong words, yung mahal nyo ay may sakit. Pumunta na po kayo dito. At si Lord Jesus, hindi kagad siya pumunta. Naghintay si Lord ng 3 days. Bago siya pumunta ng Bethany. Nagstay si Lord sa Jerusalem. Actually, tama ba? O baligtad, naalala ko lang bigla eh. Babatuhin siya ng mga Diyos doon. Hindi dahil duwag si Lord Jesus kaya hindi siya pumunta. Nakikinig siya kay Holy Spirit kung kailan. Nakikinig siya sa instruction ni Holy Spirit kung kailan. May gustong ipunto si Lord at this moment. God is never too late. At pagdating niya doon, medyo bitter si Martha. Kasi pumunta siya, patay na si Lazarus eh. 4 days na palang patay. Sobrang tagal ang telegraman dumating. Pagdating ni Lord Jesus doon, Lord, 4 days nang nakalibing si Lazarus. Kung naandito ka lang, sabi ni Martha, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. At sabi ni Lord Jesus, kung mananampalataya ka lang, you will see the glory of the Lord. Sabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. But though he dies, he will live again. Amen? Ano mo nangyari mga kapatid? Pinuntahan nila yung grave, yung cave o yung grave mga kapatid na pinaglibingan kay Lazarus. Sabi ni Martha, Lord, by this time, mabantot na yan. Malingasaw na, sabi ni Lord, buksan nyo, sabi ni Lord. Kahit na mabaho. At sumigaw na malakas si Lord Jesus, Lazarus! Come forth! At siguro, sa sobrang kapangyarihan ng boses ng Panginoon, nagising si Lazarus. Sabi po ng mga Bible scholars, kung hindi binanggit ni Lord Jesus yung pangalan na Lazarus, baka lahat ng patay doon ay bumangon. There's never a too late na time sa Panginoon. Alam niya kung kailan siya sisipot. So huwag kang ma-discourage, magtiwala ka kay Lord. Amen. Ipag-pray mo lang kung may asawa ka na ang tagal-tagal ma-save, sakit ng ulo, pinapahirapan kang maglingkod kay Lord. Ipag-pray mo, tutugon si Lord. Alam ni Lord kung kailan. Ituloy po natin. Matapos kaya tayo mga kapatid. Number 1 lesson pa lang ito mga kapatid. Nasa 7 tayong lessons. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko tatapusin lahat kung hindi kaya mga kapatid. John 21. Verse 2. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Sorry, mag-skip yata ako. Mamaya na yung number 2. Peter was a fisherman before he followed Jesus. When Jesus took some time to show up after his resurrection, Peter went back to fishing, his former job, his former ways. Pag sinabing former things, mga kapatid, ito yung things na dating pinagkakatiwalaan mo before you trusted Jesus. Pag sinabi mong yung babalikan mo yung lumang former things, kapares ni Pedro mga kapatid, ito yung lifestyle of sin that made you happy before bago mo maranasan yung totoong kagalakan kay Jesus. They are temporary happiness. Alam na alam mo yun. Yun po yung former things mga kapatid. At alam mo yung mga bagay na hindi perfect will ni Lord para sa'yo. Yung former things na mga kapatid ay yung mga bagay na iniwan mo nung sundin mo si Lord. Nung magpabaptize ka, nagsuko ng buhay kay Lord at sabi mo, no turning back. I have decided to follow Jesus. Amen? What are those things in your life? Alam mo bang, ano yung mga bagay na yan sa buhay mo na minsan tinutukso ka ng dyablo na bumalik? I tell you, going back to those things will bring you nowhere. Akala mo, i-comfort kita, no? Going back to those things will bring you nowhere. Lalo lang lalalang yung spiritual condition. At yung kasi yung ginawa ni Pedro. When we don't feel God, when we feel dry, alam niyo yung dry? Yun nga, hindi mo maranasan si Lord. When you feel discouraged, it is your cue to seek the Lord more and run into fellowship with strong believers. Huwag kang lumayo. Huwag mo ihiwala yung sarili mo. Lalo kung umattend ng church
Lalo ka mag-worship kay Lord, lalo ka mag-spend time with the Lord para hindi ka mag-backslide. Fellowship with strong believers. Siguro kaya ka na-discourage dahil kung ano-anong mga bagay ang hinahanap natin instead of the Lord. It's not God's fault if you feel you are dry and if you are alone, you feel you're alone. Hindi yun kasalanan ng Panginoon. Amen? If you seek Him, sabi po ng Jeremiah 29 verse 13, you will find Him if you seek Him with all your heart. Amen? Sabi ng Matthew 7 verse 7, ask and you will receive. Seek and you will find. Lalo pag si Lord ang hinanap natin. God is a rewarder of those who diligently seek Him. Matatagpuan mo si Lord. Kasi sabi ng Bible, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan kahit kailan. Kahit taliwas sa iyong nararamdaman. Amen. God is your refuge and strength. An ever-present help in times of trouble. Ever-present help in times of trouble. Kahit hindi mo nararamdaman, ever-present help in times of trouble. Kinakailangan mag-grip mo to, maunawaan mo to. Kahit wala ka nararamdaman sa ngayon, nakilos ng Panginoon. Alam ko, kasama ko si Lord, hindi ako iwanan ng Panginoon kahit kailan. Because I live by faith and not by sight. Amen? Kahit feeling mo ang tagal-tagal, ang tagal dumating ng answer ni Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nararanasan mo yun, natatanong mo yung ganong bagay kay Lord. Ibig sabihin, kinukulang tayo ng worship. Kinukulang tayo ng pagstay sa presence ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Word of God, the Lord inhabits the praises of His people. Gusto mo mawala yung discouragement, magpuri ka kay Lord. Kasi darating yung presensya ng Panginoon pag nagpuri ka kay Lord. Tsagaan mo lang na maghintay. Kasi depende sa init ng tubig. Naalala niyo mga kapatid, kung gaano kabilis kumulo yung tubig na nilagay doon sa apoy, sa loob ng takore. Depende sa init ng tubig, sa temperature ng tubig, kung kukulo siya kagad. Pag tayo ay punong-puno ng mga bagay sa sanlibutan, mas matagal kang kukulo. So kinakailangan mas matagal ka magstay sa presence ng Panginoon para mas madali ka maapektuhan ng kanyang presensya. Amen? Start being a praiser and worshiper and thanker, kung mayroong ganong salita, kay Lord. Amen? Pero siyempre, start confessing your sin also. Kasi sin and compromises is the number one stealer of intimacy with God. At kapag nawalan tayo ng intimacy with the Lord, doon tayo nadi-discourage. Kasi, pag meron kang compromise at meron kang kasalanan, mananakaw ng diablo, enjoy mo. So, bukod doon sa pagpupuri kay Lord, pagsamba kay Lord at pagkapasalamat kay Lord, kinakailangan din mag-confess tayo ng ating mga shortcomings kay Lord. Compromises and sin. When a believer falls into error, hindi nawawala yung pagiging anak niya ng Diyos. Ang nawawala ay yung intimacy niya with God. Amen? Ayun, joy. So we need to start dedicating our lives again to God. Start praying and fasting. Start soaking on the Word again, and you will realize that God is not absent. Ma-realize mo, hindi pala nawala si Lord. Ako pala yung nawala. Many times the reason we do not feel God is because we stopped seeking Him. At other times we do not feel God because we are in an examination. Nabanggit ko na kanina mga kapatid. So we better be wise and not go on with our lives casually. Kapag ikaw ay discouraged, huwag kang magpatuloy na para bang okay lang. Huwag mong ituloy yung buhay mo na para bang okay lang na malayo kay Lord. Lalo kang magiging dry pagka ganun. Minsan yung mga Kristiyano, discouraged na at feeling dry na, pero tuloy-tuloy pa rin sa kanilang mga ginagawa. Hindi sila nagtitake ng time na huminto at magstay sa presence ni Lord. Pagka ganun mga kapatid, it's a cue. I need to go back sa presensya ng Panginoon. Amen? Dapat ma-discern natin, ako ba'y kinukulang sa fellowship kay Lord or ako'y nasa exam? Pag ako'y nasa exam, magpupuri ako kay Lord. Pag ako'y, mga kapatid, mayroon akong pagkukulang, kinakailangan humingi ng tawad kay Lord at ganun pa rin, hanapin ko pa rin siya. Where did I miss it? Yun ang tanong natin kay Lord. Hindi tayo magtatanong kay Lord, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Bakit ganito yung nangyari? So ang tanong natin, Lord, where did I miss it? Kasi pag tayo po ay dry, pag tayo discouraged, yun po malamang mga kapatid ay meron tayong nagawa mga kapatid na dapat hingin ng tawad kay Lord. Amen? Para bumalik yung intimacy natin kay Lord. So binasa natin verse 2 kanina mga kapatid.
Ang nangyari, si Pedro, niyaya niya yung kanyang mga kaibigan. Ay, hindi niya niyaya. In-influence niya. Babalik ako doon sa dati kong gawa. Sabi nung kanyang mga kasamang disciples. Alam niyo, leader si Pedro. Kasi tinuring siya ni Lord na leader ng mga disciples. Actually, naging leader talaga si Pedro. Meron siyang influence doon sa mga disciples. Nung sinabi niya na babalik ako para mag-fishing, sabi lahat nila, ako rin, kasama ako dyan, babalik din ako mag-fishing. Babalik na ako doon sa dati kong trabaho. So number 2 lesson mga kapatid. When you feel distant or discouraged, be careful not to influence other believers with your action. Sabi po ng verse 3 yun. Peter was a leader among the disciples. Hindi excuse na maging irresponsible ka sa iyong kilos porque discourage ka. Ulitin ko kapatid. Hindi excuse na porque ikaw ay malungkot, na porque hindi mo maramdaman yung presence ng Panginoon, ay wala ka ng pakialam doon sa magiging ugali mo. Bahala sila. Masama yung pakiramdam ko ngayon spiritually. Na hindi mo papakialaman kung anong lumalabas sa bibig mo, kung gaano ka nakakasakit sa iyong kapwa. Kung paano ako kumilos, bahala sila, makakatikim sila ng irap ko. Ako yung pinakamagaling magano dito. Ang tawag doon sa ginagawa ng anak ko. Magaling anak ko dyan, yung... yun mga kapatid. Hindi excuse na maging irresponsible ka sa iyong actions just because you are discouraged. Alam mo bakit? Ang tawag doon sa pagiging irresponsible sa iyong actions dahil ikaw ay discouraged at ikaw ay malungkot. Alam niyo kung anong tawag doon? Tantrum. Anong Tagalog ng tantrum? Pagmamaktol. Mga kapatid, ang nagmamaktol lang ay baby. Ang nagmamaktol lang ay immature. So pag ikaw emotionally charged ka, dahil discouraged ka, ingatan mo pa rin yung bibig mo. Dahil it's not about you. Hindi lahat ng bagay patungkol sa'yo. Pero, by the way mga kapatid, kahit mga adults nag-tantrum pa rin minsan. Mga immature na adults. Nakita na nagtatantrum na bata. Yung sa mall, halika daw sa nanay. Iyak yung bata, tapos nagawala, dumadapang, umihiga doon sa mall. Wala siyang pakialam, hindi siya nahihiya. Kahit makita ng mga tao sa mall, itong batang to binibigyan ng sakit ng ulo yung kanya nanay. Ganon ang tantrum, ganon ang pagiging irresponsible sa actions. Mga Kristiyano minsan ganon. Pag galit, galit. Pag bad trip, bahala na. Do not show your subordinates. Kunyari, binigyan ka ni Lord ng cell group members. Huwag mo ipakita sa mga subordinates mo pag ikaw ay discouraged. Huwag mong ipakita na nalulungkot ka. Andiyan ba kayo mga kapatid sa live stream? Huwag mong ipakita. Hindi yun pagiging ipokrito, mga kapatid. Kung gusto mo maglabas sa sama ng loob, maglabas ng iyong pakiramdam na hindi maganda, pumunta ka doon sa leader mo at umiyak ka doon ka magmaktol. Or better yet, kay Lord ka pumunta at kay Lord ka umiyak. Amen? Do not be a stumbling block for your cell group member or your sphere of influence. Kahit hindi ka cell group leader, meron kang sphere of influence. Yung kapitbahay mo, yung mga anak mo, mga kapatid mo, tinitingnan ka niyan. Naghahanap na, yung mga masasamang spirito, naghahanap ng butas para lalo kang i-discourage sa oras na hindi mo makontain yung discouragement mo at nagmaktol ka at nag-post ka sa social media. Galit na galit ka. Wala kang pakialam, basta lalabas ko sa sama ng loob ko. Andiyan ba tayo mga kapatid? Huwag kang bumalik doon sa lumang gawain mo. Huwag kang bumalik sa fishing. Do not become a stumbling block for your sphere of influence. Ano ba yan? Sphere of influence. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, bear with the scruples of the weak. Batain mo yung kahinaan ng mga nakababata. Tiisin mo. Ibig sabihin, unawain mo. Huwag mo silang hayaang matisod. Sabi ng Galatians mga kapatid, kung di ako nagkamali. Huwag mo hayaan matisod sila dahil discourage ka. At hayain mo sila mag-fishing para ni Pedro. Do not let them stumble. Do not be the reason
para sila ay mag-backslide. Do not do all things. We do not live for our own. It's not about us. Bago ka mag-give in sa discouragement, alalahanin mo na meron kang babying pinapadodo. O meron kang babying inaalagaan at pinoprotektahan. Para mga nanay, mga kapatid, kaya saludo sa mga nanay, hindi pa Mother's Day ngayon. Pero mga nanay, pag dumaan yung punto ng yung postpartum na sabi nila ganun, postpartum depression. May mga nanay na matitibay, na kahit na discourage sila at malungkot sila, pinapakain pa rin nila yung anak nila dahil walang ibang magpapakain dun. Ganun ang ina-expect ng Panginoon sa atin. Discourage ka pa rin, magpakain ka pa rin ng salita ng Panginoon dun sa mga tao na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Amen. People who are discouraged, people who give in to discouragement are usually focusing on their own. Kawawa naman ako, ang hirap na ako, I deserve better. Sabi nila, well, in fact, we do not deserve anything good. Dahil sa ating mga pagkakasala. It's all by the grace of the Lord kaya ka nakakaranas ng mga pagkapala. So huwag kang magreklamo. Pag feeling mo, kakaunti, hindi sapat. Amen? Doon pa rin sa verse 3, palagay ko po, kailan pa magtapos na ba ako? Verse 3. They went out, sa bandang dulo mga kapatid, they went out and immediately got into the boat. Si Pedro kasama yung mga disciples. And that night, they caught nothing. They caught nothing. Wala silang napala. Pag feeling mo, malayo ka kay Lord, do something with it. Huwag kang magstay doon sa ganong sitwasyon ng yung spiritual life. Don't live with it. Ito yung pagkakataon na don't live with it. Pag ikaw ay discouraged, pag feeling mo malayo ka kay Lord, hindi mo maramdaman yung presence ni Lord, huwag kang tumuloy sa pamumuhay na gano'n yung sitwasyon ng iyong spirito. Do not be content to be far away. Hindi yun matalinong bagay. You will find out that things done while far from the Lord, mga kapatid, far from fellowship with the family of God, yung mga bagay na inubos mo doon, yung panahon na inubos mo doon, yung resources na inubos mo doon ay wasted. Pag malayo kay Lord. Kapag walang intimacy kay Lord. Sabi ni Lord, they caught nothing. Wala silang napala. Ang sabi mo ng John 15, sabi ni Lord Jesus, without me, you can do nothing. Amen. Marirealize mo kahit sobrang dami mong accomplishment sa natural, sa iyong career, sa iyong personal life. Pero yung intimacy mo kay Lord ay hindi okay, you will realize na wala pa rin kwenta lahat ng accomplishments mo na hindi mo kasama si Lord. Without me, you can do nothing, sabi ni Lord Jesus. That night, na sila ay bumalik doon sa dati nilang gawain dahil sila ay discouraged, they caught nothing. Their efforts were wasted. Going back to the old things, yung mga sinaunang buhay natin na malayo pa tayo kay Lord, pagbalik mo doon, it will not do you any good. It will do you actually harm. Going on with life, kahit na alam mo malayo ka kay Lord, will do you no good. Number 4. Daan ako na rin siguro. But when the morning, verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet, the disciples did not know that it was Jesus. Number 4, when we are doing the old things dahil ikaw ay na-discourage at nanatili ka dun sa buhay na yun, okay lang sa'yo na malayo kay Lord. Hindi mo marirecognize si Lord. Hindi mo marirecognize yung kilos ni Lord. Gusto niya na palang kumilos sa buhay mo. Gusto ka na palang pagpalain ng Panginoon. Hindi mo ma-recognize. Naandun sila, namamangka sila out of the will of God. Dumating si Lord, gusto silang tulungan, hindi nila na-recognize si Lord Jesus. They did not recognize Jesus. Sabi ng verse 4. They did not know that it was Jesus. Hindi mo ma-recognize yung mga small breakthroughs na nag-uumpisa nang dumating. Nag-provide si Lord ng kakaunti, sabi mo, kulang pa rin. Nadi-discourage ka pa rin. Kulang pa. Hindi mo ma-recognize na nag-uumpisa ng gumawa ng breakthrough si Lord, ng series of breakthrough si Lord sa iyong buhay. Instead na magpasalamat ka kay Lord, nagrereklamo ka.
Kapag ka ikaw ay discouraged, pag nanatili ka doon mga kapatid, hindi mo makikita yung kilos na at galaw ng Panginoon sa iyong buhay. Alam niyo kung anong danger doon? Hindi mo masasabayan yung kilos ng Panginoon. Pag hindi mo na-recognize kung kailan siya kumikilos. Biruin mo, nagpakita na si Lord sa kanila. Minsan nakarinig ka ng preaching patungkol sa very encouraging preaching ng Word of God dito sa church. Pero hindi ka pa rin tinablan. Kasi discouraged ka. Kasi nag-give in ka sa discouragement. Kahit na andun si Lord at andun yung presence ni Lord, yung power, yung anointing ng Panginoon, hindi mo na-recognize, hindi ka nakinabang. Sabi ni Pastor Mon, hinuhuli yung anointing. Ito po yung ibig niyang sabihin doon mga kapatid. Kinakailangan ma-recognize mo yung kilos ng Panginoon. Hindi ka discouraged at that time. Matino yung utak mo. Hinihintay mong kilos si Lord. Hopeful ka. Punong-puno ka ng pananampalataya. Nag-stay ka sa presence ng Panginoon. Para pag gumilo siya, makasakyan mo. Amen? Makakasabay ka. Minsan nakinig ka ng preaching, nakinig ka ng prophecy, may nag-prophesy dito sa church. Lumampas lang kasi hindi mo na-recognize yung word ni Lord. Gusto ka palang encourage ng Panginoon. Kung natanggap mo lang sana, it will make a lot of difference. Magkakaroon ka ng word of God na panghahawakan mo. Doon mo ikakapit yung pananampalataya mo. Alam niyo ba na dapat ang pananampalataya mo nakakapit sa word of God? Hindi nakakapit kung saang kasabihan o kung saang matalinong kataga na sinabi ng mga pastor o na ibang mga tao sa social media, kundi dapat nakakapit sa word of God. So napakalaga mga kapatid na ma-recognize mo pag si Lord naando na at nagpapakita gusto kang tulungan. Amen? At kinakailangan pa nga ng Panginoon na ikaw ay gisingin sa isang nakakatawang paraan. Sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, verse 5, Then Jesus said to them, Children, have you any food? Alam niyo mga kapatid, sa Greek mga kapatid, ito ay, nawala na naman yung Greek ko. Saan yun? Basta ang translation dito mga kapatid ay lads. Alam niyo lads? Yung mga disciple po ni Lord Jesus ay mga adult na mga tao. Pero tinawag ni Lord Jesus, mga totoy. Parang gano'n mga kapatid. Mga totoy, ano na pala nyo? Parang gano'n sabi ni Lord, Children, have you caught anything? Sabi ni Lord, mga totoy, ano na pala natin? Minsan kinakailangan pa ng Panginoon na tayo kalabitin at i-rebuke sa nakakatawang paraan. Pero niya mga kapatid, napaka-gracious ng Panginoon. Kasi po yung salitang children, have you caught anything? Para po ito yung rod and your staff, they comfort me. May rebuke na kasama, pero may kasamang lambing. Pero nyo, little children, sabi ni Lord. Little children. May rebuke na kasama, pero parang nilalambing sila ng Panginoon. Have you caught? Sabi po ng Bible, ang mga shepherd daw ay may baston, kung tawagin ay rod and your staff. Hindi ko alam kung dalawang baston yun o 2-in-1 na baston. Yung kabilang side ay staff. Pang-aruga, pang-ligtas. Yung may hook sa dulo. Pang-save na mga nalaglag na tupa doon sa bangin. Kakawitin yan, gamit yung staff na yon at iaangat niya galing sa bangin. Yung kabila mga kapatid ay rod, pamalo. Pag naliligaw, pantapik, dito ka lang. Ganun yung ginawa ni Lord. Children, have you caught anything? Mga totoy, anong napala natin? Children, have you got any food? Have you any food? Little boys, wala kayo napala, no? Ang sabi po ng verse 6, And he said to them, Cast the net on the right side of the boat. Sabi ni Lord Jesus, ilipat nyo yung net, ilaglag nyo dun sa kanang bahagi ng boat. When you are giving into discouragement, you are casting your net on the wrong side of the boat. Okay, tumawa. Alam ko po yung right and left, yung pagkakaiba ng right and left. Kaya nga po sabi ko, I just want to, gawing medyo metaphorical itong preaching. Right versus wrong, hindi lang right versus left. Pinalipat ni Lord dun sa kanan. Pinalipat ni Lord sa right side. Pag ikaw ay nagpatuloy sa iyong buhay, bilang discouraged na Kristiyano na malayo kay Lord,
you are casting your net on the wrong side. And you will get nothing. But God is faithful. Para ipakita sa'yo kung gaano kamali yun. Kakalabitin ka niya. He knows how to take care of His own. Alam ng Panginoon na iwanan yung 99 na mga tupa at puntahan at iligtas yung tupang naliligaw ng landas. What a gracious God that we have. What a gracious God that we have. Nakakatawa mga kapatid kasi minsan nagkakas tayo ng net sa wrong side of the boat. At nag-pray tayo, Lord, pagpalain niyo po itong net ko. Lord, pagpalain niyo po itong net ko kahit alam mong malayo ka kay Lord. Kahit alam mong hindi ayos yung relationship mo kay Lord. Nag-pray ka, Lord, pagpalain niyo po itong gusto kong gawin. Alam niyo ba mga kapatid, na yung blessing ng Panginoon ay binibigay niya, nilalagay niya doon sa lugar na pinagtatawagan niya sa'yo. Kinakailangan, I will rephrase mga kapatid. Merong lugar na ang tawag ay there. Pero pinipilit mo na pagpalain ni Lord yung here mo. Sabi ni Lord kay Elijah, Elijah, go there and I will send the ravens there to feed you. Kung hindi pupunta si Elijah there, sa lugar na yon mga kapatid, hindi niya mararanasan yung provision ni Lord through the ravens sa panahon ng famine. So kinakailangan mong umalis doon sa here mo at pumunta ka doon sa right side of the boat. Ibig sabihin, inutusan ka ni Lord na gawin yung kalooban niya. Kasi andun yung pagkapala. Huwag mo ipilit na mag-fish ka dito sa left side of the boat. Gusto mo ng blessing? Tumugon ka sa tawag ng Panginoon. Gusto mo ng blessing ng breakthrough? Mag-umpisa ka ng cell group. Pumasok, kung wala ka pang cell group, pumasok ka sa loob ng cell group. Magpa-disciple ka, magpaturo ka ng Word of God. At mayroong blessing doon kasi kalooban ni Lord yun. Yun yung right side of the boat. Hindi ka pwede mag-pray na Lord, bless me here. Pero ayaw mong i-cast yung net mo doon sa right side of the boat. Nakuha natin mga kapatid. Doon sa sentro ng kalooban ng Panginoon, automatic andun yung blessing. Kaya pag sumunod tayo kay Lord to win souls and make disciples, makakaranas ka na maraming breakthrough sa iyong buhay. Pag sumunod ka sa Panginoon na hindi ka magpa-discourage, labanan mo yung bulong ng kaaway na maging bitter kay Lord mga kapatid, andun yung blessing. Andun yung right side of the boat. Na sabi ni Lord, dito ka maghagis ng net. Amen. There is no growth on the left side of the boat. All the bread in the place of discouragement are stale. Panis lahat ng tinapay doon sa left side of the boat. Pero sa kalooban ng Panginoon, pag sumunod ka kay Lord, pinagtagumpay mo yung discouragement, sinik mo si Lord, andun yung blessing. Pumunta ka doon sa right side para hindi sabihin ng Panginoon, Totoy, o Iha. Sabi ni Lord, wala tayo na pala. Hindi ka sasabihin ni Lord ng ganon. Pero ang gracious ni Lord, no? Niyaya pa rin niya sila Pedro. No testimonies dito sa left side ng boat. No new blessings dito sa left side ng boat. Go to where God calls you. Do what He tells you to do. Cast your net on the right side. Make the necessary adjustments. Mag-adjust ka. Sumunod ka kay Lord. Minsan, konting adjustment pa lang, mag-ubusan ng blessing kagad si Lord. Sundin mo yung tawag ng Panginoon sa iyong buhay. You will break through. Even in your personal life. Amen. At napaka-gracious si Lord. At tapusin ko na mga kapatid. Number 6. Ano ba yung number 5? Na-take note ko ba? Number 5, cast your net at the right side of the boat. I-correct nyo na lang ang grammar ko. Number 6, Jesus cooked for them. Sabi ni Lord, dalhin yung, kasi nakahuli sila maraming isda. And He said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Nung sinunod nila si Lord, nakakuha sila ng maraming isda, nakahuli sila. Hindi nahirapan silang iahon yun sa sobrang daming pagkapala. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Doon lang nila nakilala si Lord. At dumayb si Peter.
Pumunta siya doon kay Lord. Sumamba siya kay Lord. Sabi ni Lord, kunin niyo lahat ng inyong mga nahuli at kainin natin. Pero pagpunta nila doon, may iniihaw na si Lord. Ipinagluto sila ni Lord. Grabe maka-encourage si Lord, mga kapatid. Ni-restore ni Lord si Lord Jesus, si Peter. Ni-restore ni Lord Jesus si Peter. Pero pinakita muna niya, ako yung source mo. Huwag ka nang bumalik doon sa dati, huwag ka nang magsarili. Sa akin galing yung isda. Sabi ni Lord, ako yung source mo. The Lord knows how to take care of His own. Eventually, pag binasa niya po hanggang dulo, kinorner ni Lord si Peter. Kasi siyempre, nahihiya si Peter kay Lord. Tinatwa niya 3 times. Ngayon, kinausap ni Lord si Peter. Pagkatapos niyang ipakita na ako yung source mo, Pedro. Hindi yung dating pinagkakatiwala mo, hindi yung former things. Amen? At pagkatapos ipakita ni Lord na siya yung source, sabi niya kay Pedro, Peter, do you love me? Pinabawi ni Lord Jesus si Peter. Kung 3 times, alam na alam po natin to, kung 3 times tinatwa ni Pedro si Lord Jesus, 3 times din pinaamin ni Lord Jesus na Pedro, mahal mo ba ako? At umamin si Pedro, Lord, mahal po kita. Lord, mahal po kita. Lord, mahal po kita. Nirestore ni Lord si Pedro, mga kapatid. Amen. At pagkatapos ni Lord i-restore si Pedro, pinagkatiwalaan niya uli si Pedro. Sabi ni Lord, feed my lambs. Feed my sheep. Amen. Magpa-corner tayo kay Lord Jesus, mga kapatid, pag ikaw ay nadi-discourage. Sabi mo nga sa iyong katabi, magpa-corner ka kay Lord Jesus. Amen. Let the good shepherd pick you up. Do not give in to discouragement. Alam mo bakit? You are never out of His sight. You are never out of God's sight. Amen. Ang katunayan, mga kapatid, bago malaglag si Peter sa kasalanan, sa discouragement, ang sabi ni Lord Jesus kay Pedro, Pedro, hiningi ka ng dyablo sa akin na ikaw ay ligligin na parang ipa. But I have prayed for you, sabi ni Lord Jesus. Subalit, pinag-pray na kita so that your faith will not fail. Pag dumating yung discouragement, so pwede kang hindi sumuko, magpa-pick up ka kay Lord, magpa-restore ka kay Lord, dahil hindi lingid kay Lord yung pinagdadaanan mo, nakikita ka ng Panginoon. And sabi ni Lord, I have prayed for you so that your faith will not fail. I have prayed for you. Sabi ng Bible, meron tayong mediator. Iisa lang mediator natin, si Lord Jesus. And He's praying for you. He sat down at the right hand of the Father and never stopped interceding for us. Hallelujah! Hallelujah! Tayo tayong lahat, mga kapatid. Gusto kong ulitin, mga kapatid, that you are never out of God's sight. Hindi lingid kay Lord lahat ng ating discouragement. Hold on. Babasahin ko po yung Psalm 46 bilang pagtatapos natin, mga kapatid. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is our refuge. Taguan natin si Lord kapag nasa problema tayo, nasa gitna ng pagsubok. Si Lord ang ating kublihan. Si Lord ang ating safe house. A very present, an ever-present help in times of trouble. Sa lahat ng pagkakataon, andun si Lord, pwede kang tumago sa Kanyang presensya. Therefore, we will not fear. Hindi tayo matatakot. Even though the earth be removed, kahit kung ano-anong discouragement mangyari sa paligid natin. And though the mountains be carried into the midst of the sea. Kahit malipat, maggalawan yung malalaking mga bundok, mawalan ng establishment, or puro chaos yung nakapaligid, mga kapatid. Though the waters roar and be troubled, kahit anong intimidation ng kaaway, mga kapatid. Though the mountains shake with swelling, there is a river whose streams shall make glad the city of God. Merong ilog na kung saan ito'y nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos. The holy place of the tabernacle of the Most High. Ito yung lugar, mga kapatid. Yun yung temple ni Lord at yung temple ng Panginoon. Sabi natin kanina sa Psalm 22, yun yung kalagitnaan ng pagpupuri at pagsamba mo kay Lord. Merong river whose streams will make glad, will destroy every discouragement, mga kapatid.
There is a river who will be a source of peace sa iyong buhay. Sabi ng Psalm 23, mga kapatid, He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Merong restoration dun sa river na yon, mga kapatid. God is in the midst of her and she shall not be moved. Hindi siya magagalaw. God is in the midst of her. Nasa midst ng kanyang mga anak, ng kanyang people na sumasamba kay Lord. Nakastay sa kanyang presence. She will not be moved. God shall help her just at the break of dawn. Hindi too late si Lord. At just at the break of dawn, malapit na mag-umaga, darating bigla yung kasagutan. Amen. Akala mo puro dilim, akala mo puro hating gabi, pero malapit na yung umaga at darating yung kasagutan. The nations raged and kingdoms were moved. He uttered His voice and the earth melted. Tutunawin ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng galit ng kaaway. Kapag ikaw ay nakakubli sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Amen. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars to cease to the ends of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Si Lord nagtatanggal ng kaguluhan sa ating puso. Verse 10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Manahimik ka. Maghintay ka sa presensya ng Panginoon at alamin mo na ang Diyos ay Diyos. At siya'y nakupo sa trono pa rin hanggang sa mga panahon na to. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Heavenly Father. We worship you, Lord God. Hallelujah. Let's praise the Lord, mga kapatid. This is the time, mga kapatid, to get out of discouragement. This is the time to remove every thought, to pull down every thought na pinapadala ng diablo sa iyong isip as you praise and worship the Lord. Amen. This is the time to glorify the Lord and focus on Him. Hallelujah. Hallelujah. Give praise to Jesus. Lift up your voices. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. You are bigger, Panginoon. Bigger than all our problems, Lord. You're bigger than every discouragement, Lord. Everything, Panginoon, nagawa ng diablo ay nasa ilalim ng aming mga paa. Amen. Because we are your body, Lord God. And everything was placed under your feet, Panginoon. When you were raised from the dead and when you were seated at the heavenly places in Christ Jesus, you seated us together with you. Hallelujah. 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 Oh, we give you praise, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this night, Lord. Thank you for your grace, Lord. Truly, Panginoon, kayo po ay amazing, Lord. Truly, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, will never fail. It can see us through, Panginoon. Your grace, Lord God. Sa inyo po namin binibigay aming trust, Lord God. Our hope, Lord, belongs to you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain niyo po aking mga kapatid. Kaya niyo po, Lord God, kung meron po akong kapatid, Lord God, na dumadaan sa mga trials, Lord, bigyan niyo po siya ng talino na umasa sa inyo at magpuri. Ito po ay malalampasan niya, Panginoon. In Jesus' name. Pero kung ito po ay gawa ng diablo, ito po ay sinisira ko at winawasak sa pangalan ni Jesus. It is destroyed. It is nothing. It has no value. It has no power against the children of God. In Jesus' mighty name. Sabi niyo po sa inyong salita, Lord, no weapon formed against us shall prosper. Kaya niyo po, Lord God, as we spend more time with you tonight, Lord God, please encourage us, Lord God. Strengthen your people. Gamitin niyo po kami, Lord, for your kingdom, for the glory of your name. Ito pang panalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Meron po bang first time dito, mga kapatid, na hindi pa nagsuko ng kanyang buhay kay Lord at hindi pa niya naranasan na ipagkatiwala kay Lord yung kanyang buhay? Pinakamagandang magagawa natin, mga kapatid, sa ating buhay ay pagkatiwala kay Lord, ilagay sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Meron po ba? Kung wala, mga kapatid, tayo po ay magtatapos, mga kapatid, na may pagpupuri kay Lord. Hiling ko po si Pastor na tayo po ay bigyan ng benediction. Okay po. Sister, Jesus loves you, sister.
At ang sabi ng Panginoon, kapatid, lahat ng iyong dinadaanan ay alam ng Panginoon. Tanging si Jesus yung kailangan mo. Amen. Upo tayo mga kapatid saglit. Pagpipili kita kapatid, ng pagtanggap kay Lord, tatanggapin natin si Lord sa ating puso. Si Lord Jesus namatay para sa iyo. Kinarga lahat ni Lord Jesus ng parusa ng ating kasalanan. Lahat ng discouragement, sabi ng Bible sa Isaiah 53, He was carried for our sorrows. Lahat ng kalungkutan natin binuhat ng Panginoon. Doon sa krus. At hindi lang kalungkutan, pati yung bayad ng ating kasalanan. Para pag dumating yung time, nahaharap na tayo kay Lord. Tayo'y malinis sa harapan ni God the Father. Kasi yung dugo ni Jesus, binuhos niya para linisin yung ating buhay at maging karapat dapat tayo sa mata ni Lord. Inaalok niya yun sa'yo bilang regalo. Ang tanong, gusto mo bang tanggapin yung regalo na yun? Ng kaligtasan. Amen. Ang pag-ibig ni Lord. Sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, that whoever believes on Him will not perish but have everlasting life. Ililigtas ka ni Lord. Amen. Pag binigay mo yung buhay mo sa Kanya, sabi mo, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas yung aking sarili. Hindi kayang iligtas ang religion, ang buhay ko. Hindi rin kayang iligtas ang mabuting gawa ko. Ikaw lang, Lord. Pag pinag-pray mo yan, sabi ng Bible, iligtas na ni Lord. So, sister, mag-pray tayo. Sabi mo, gusto mong tanggapin. Pumiki tayo. Ilihans po natin ang ating kapatid. Itaas natin yung kamay natin kay Lord bilang tanda ng pagsuko kay Lord. Pikit natin yung ating mga mata. At sabihin natin, sabi mo, sister, kay Lord, dakilang Diyos, aking Ama sa langit, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Maliit man o malaki. Magmula nung bata ako hanggang ngayon. Please forgive me, Lord. Hindi ko po kayang isave yung aking sarili. Pero nananampalataya po ako sa iyo, Lord Jesus, that you died on the cross to pay for my sins. Para patawarin ako at bayaran ang lahat ng parusa ng aking mga kasalanan. Ngayong araw, Panginoong Hesus, sinusuko ko po yung buhay ko sa inyo. Kayo na po ang maging Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Lord, sa bagong buhay. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Ipag-pray ka namin, sister, kami na lang, ako na lang. Father, pagpalain niyo po ang aking kapatid. Dalahin ko, Panginoon, nahipuin niyo po siya, Lord God. Hayaan niyo po maranasan niya, Panginoon, ang pag-ibig mo. At maunawaan niya, Lord God, magkaroon siya ng assurance na siya po ay pinatawad niyo sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Binayaran niya doon sa krus, Lord. I pray, Lord God, na i-release niyo po yung blessing mo sa kanya. Bigyan niyo po siya ng uhaw sa iyong salita. Uhaw, Lord, sa inyong presensya at uhaw sa truth, Lord. Let your grace, Lord, and favor be upon my sister, Lord. In Jesus' name. Salamat, Lord, sa breakthrough sa buhay niya. Tagumpay sa lahat ng gawa ng dyablo. Tagumpay, Panginoon, sa lahat ng struggles. Thank you, Lord Jesus. Please bless her, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Congrats, sister. God bless. Palakpakan po natin si Lord. God is good. And all the time. Amen. Tayo po mag-close sa prayer. Purihin ang Panginoon, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Ama, purihin ka, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong maghapon na kasama ka po namin. Maraming salamat, Lord, sa mga lingkod mo na ginamit mo upang magpahayag ng iyong banal na salita. Pinagpapala namin sila, Lord, ng iyong masaganang pagpapala. Ingatan mo po, Panginoon, hallelujah, ang bawat isa sa kanila. Layo mo po sa disgrasya at kapahamakan. At nawa, Panginoon, ang kapangyarihan mo po ay patuloy na sumakanila, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, in the communion of the Holy Spirit, rest upon you the whole week until we meet again. God bless you and be a blessing to others. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po ang bawat isa sa atin ay maging pagpapala.
maging sa loob ng ating mga tahanan. God bless you mga kapatid.